Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat, magandang umaga, magandang hapon. Kung saan man kayo ngayon, meron lang akong i-share sa inyo mga kababayan na napakalaki po pala talaga ng gagastusin ni Duterte para sa kanyang legal aid dyan sa The Hague at patungkol sa kaso niya dyan sa ICC. Biruin niyo mga kababayan, ito po ay nabasa ko lang po, no? Nabasa ko sa tawag dito, Rappler, no, na ang kaso pala ni Duterte ay kailangan pala itong kumita ng or gumastos ng malaki. Diyos mio marimar, mga kababayan. Biruin niyo po mga kababayan, na 140 million, 140 million a month pala ang kailangan bayaran ni Duterte, mga kababayan. So ito po, no, the slingshot hype and myth making about Nick Kaufman. Ito po ay galing sa Rappler. Sa mga hindi po nakakaalam, according dito sa Rappler News, basahin ko po Nick Kaufman say he is confident he can bring Duterte's acquittal, but his record as ICC counsel has had no rich history of that. Sabi niya, he is overshadowed in the web search engine by Nicholas Kaufman. Note the spelling. The American author of horror fiction and urban fantasy, to access information on Nicholas Kaufman, the lawyer of Rodrigo Duterte, one has to write Nick Kaufman or Nicholas Kaufman lawyer. So, Nick Kaufman was born in Liverpool, England, to a Jewish family. He is listed in the International Criminal Court list of counsel with a nationality of the United Kingdom and Israel. That is the list of the ICC accredited lawyers, only those who are allowed to present accused client or defense witnesses before the tribunal. There are only 5 Filipino in that list: Gilbert Andres, Joel Butuyan, and Charles Johnson Chua, and Nash Milen, Maruhum Salik, and Herminio Harry Roque Jr. So kasali nga si Harry Roque. No, 5 lang na Pilipino kasali bukod kay Nicholas Kaufman. So dito nakalagay, after graduation from Cambridge University in 1989, Kaufman worked briefly as a defense lawyer in Birmingham, no, sa ano to, nila Queen Elizabeth, Birmingham. He then moved to Israel, where he worked with the Israeli Defense Force assigned to peace agreement and international law, and Tel Aviv. Alam nyo naman, ang Tel Aviv at ang Israel is parang nagkaaway nga. He was the first to cooperate lawyer, then shifted to criminal law as a prosecutor in the Jerusalem District Attorney's Office. So dito mga kababayan, nakasaad at nakalagay na malaki po pala ang babayaran ni Digong bilang lawyer, no? Ito nakalagay. Could that be the reason why Sara Duterte announced before media in the Hague that President Duterte can no longer return to the Philippines? Duterte, the father, will return 80 this week. Sabing ganon. Clearly, the Bimba case is not the yardstick for a successful defense by Kaufman. The rallying crying of Duterte supporters to bring him home may not be feasible at all. Kahit pa mag-iyak-iyak kayo dyan sa rally ninyo, sa The Hague, hindi yan makakatulong para makauwi si Duterte sa Pilipinas. Yun ang katotohanan. Nakalagay dito, the rallying crying of Duterte supporter to bring him home may not be feasible at all. So, hindi nakakatulong yung pag-iyak-iyak ninyo dyan sa The Hague para makalaya itong si Duterte. Ngayon, nakalagay dito, Sara had also announced that they would apply for legal aid with the ICC number 1 knows how much Kaufman charged for a lawyer's fee. One speculation said it could run up to $2.5 million per month. $2.5 million per month or 140 million pesos a month. That could deplete that Duterte family resources given their ultimate aim to preserve their family political survival.
It has been said and admitted by one of Duterte's grandson that the family owns all the branches of 7-Eleven in Davao City, even it could be pawned or sold to finance his legal fees. So, yun ang sinasabi mga kababayan, na ang mga Duterte daw nagmamay-ari ng 7-Eleven sa Davao City. No, handa daw sila itong ibenta or isangla para lang sa legal fees ni Duterte na $2.5 million per month or 140 million a month. Naku po, mga kababayan. Actually, mga kababayan, hindi naman ako nagtataka at hindi din po ako na nababalaka or nababahala, no, na walang pambayad itong mga Duterte. Aba, ang daming pera nito. Kung nabasa nyo lang yung artikulo ng Philippine Star, Manila Bulletin, nung nilabas ni Senador Antonio Trillanes, itong yaman ni Duterte, Diyos ko, meron siyang 41 properties all over the Philippines. Merong sa Mindanao, merong sa Manila, merong Parañaque, Quezon City, San Juan, Pasig, ano ba yun? Basta may mga ganun-ganun, no, nabasa ko. Kaya hindi po yun ikakabahala ng mga Pilipino. Marami silang pera. Bakit? Sa Pogo pa nga lang, magkanong kickback ni Digong doon. Biruin mo ba naman anong sabi ni Digong sa Pogo? Hindi masama ang Pogo. Ito pakita ko sa inyo. Duterte to Pogo. Hindi masama. Hindi masama ang Pogo. Ito na mga kababayan. Pakinggan ninyo kung magkano binibigay. Ito I will assure under trabaho. Gaya ng Pogo. I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you. Yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Trabaho. Gaya ng Pogo. Malinis daw ang Pogo, mga kababayan. Sabi ni Digong, hindi daw madumi. At tignan ninyo, as elected by you. Magkano ang binibigay ng Pogo? Yung Pogo na yan, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs 20,000 dito sa Maynila. Dito lang yung Pogo. Pero meron sa Davao. Walang pera dyan. Diretso sa Pagcor yan. They talk with Pagcor. The ambassador of China deals with dealing kasi illegal yan sa why? Illegal pala sa China, inaprubahan at ginawa mong legal sa Pilipinas. Di ba? Alam ni Duterte noon pa man na illegal na sa China ito. Kung napanood ninyo yung palabas sa Netflix na No More Bets, doon ninyong malaman kung paano nila itorture. Ilang pamilya ang nasira, ilang mga ari-ari ang naipundar ng bawat pamilya ang nabenta na sangla, at ilang mga alahas ang ninakaw ng mga sugarol. Because it gives us 2 billion month. Di ba? Nagbibigay daw ang Pogo ng 2 billion a month. So, malinis daw ito. At higit sa lahat mga kababayan, ang Pogo ay illegal na pala ito sa China pero ginawang legal ni Digong. Diba? So, 2 billion a month. Biruin nyo ba naman, 2 billion a month, times mo sa 12, tapos times mo sa 6 years. Ang laki-laki ba naman? Ilang billion ito, 2 billion a month. So, ang laki, 100 something billion sa 6 years. So, saan ba napunta yon? Alam nyo na. So, wag na kayong mag-alala. Kung malaki ang babayaran ni Digong, 140 million a month sa kanyang kaso, kaya malaki naman siyang kinita sa Pogo. Yeah? So, yun lang. Yung aking reaction mga kababayan. Biruin nyo, $2.5 million per month ang bayad ni Digong sa kanyang lawyer na 140 million pesos a month sa Pilipinas. So, yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you. Shinare ko lang po sa inyo. Diba?